the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord, for this wonderful day na ibinigay niyang uli sa atin at isang kagalakang makasama namin kayo, mga kapatid. Napupuri at sasamba sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen po. Masarap po ba ang pakiramdam habang sinasamba natin ang tunay at makapangyarihang Diyos? Ipalakpak nga po natin ang ating mga kamay para sa kanyang karangalan at kaluwalhatian. Thank you, Lord Jesus. Maraming salamat sa Panginoon. Tayo po'y muling mag-aaral ngayon, mga kapatid. Naniniwala po ba kayong ang Kristiyano ay hindi gloomy, kundi glorious? Yes, the Christian is not gloomy, but glorious. Kaya po ang pag-aaralan natin ngayon is about joy, one of the fruit of the Spirit. Hindi po kayo magkakaroon yan kung hindi kayo kinaroroonan ng banal na Espiritu, mga kapatid. And one proof that you are already a child of God ay ang banal na Espiritu. Dahil yan ang pangako, siya ang pangako. At alam nyo ba, na kaya hindi pa nangyayari ang dapat mangyari sa mundo, nandito pa ang restrainer. Alam nyo po ba kung sino yon? Ang iglesia, ang katawan ni Kristo, kasama ng banal na Espiritu. Kaya po dapat nating gawin ang dapat nating gawin bilang mga anak ng Diyos. Ito po'y parating paalala sa bawat isa sa atin because the time of the Lord's coming is at hand. Malapit na po. Anytime from now, He will come. Kaya po ito'y paalala sa atin na kailangan nating maging ready. Nakahanda na po ba kayo? At kailangan maging ang mga mahal natin sa buhay nakahanda, mga kapatid. Dahil ang kaligtasan ay individual. Hindi po yan package. Hindi ko mo Kristiyano si tatay at si nanay, lahat ng anak Kristiyano na. Hindi po. Individual po. At yan po ay nasa personal decision nating lahat. Paalala po yan, ho? Personal decision. Ang pagtanggap at pagiging mananampalataya kay Kristo ay isang voluntary decision na gagawin natin. Kaya lagi tayong maging sensitibo sa pangungusap ng banal na Espiritu sa atin kasi siya ang i-invoke sa atin. Siya ang magbibigay ng push sa atin na kailangan nating tanggapin si Kristo as our Lord and Savior. Kaya nga po ang kaligtasan ay regalo. Hindi po ito pinagtarabauhan. Ito po ay biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya wala tayong maipagmamalaki. Kasi nasabi ng Bible, no man can boast. Only by His grace alone, by faith alone, to the one person who, our Lord Jesus Christ. Amen po, mga kapatid. At purihin ang Diyos at salamat sa Panginoon sa Kanyang banal na salita. Pwede po ba tayong tumayo at basahin natin muli ang salita ng Diyos? Bilang paggalang po ito sa salita ng Diyos. Ito po'y matatagpuan sa Philippians 4, kagaya ng binasa ni Atinelia kanina. Philippians 4:4-7. Basahin po muna natin sa English kasi meron po tayong mga audience sa ibang lugar at mga hindi Pilipino, mga kapatid. Kaya po kailangan basahin natin both in English and Tagalog. Basahin po natin New International Version of the Bible, Philippians 4:4-7.
Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Sa Tagalog po, magala kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magala kayo. Ipakita ninyo sa lahat ang kagandahang loob ninyo. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan ninyo sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Kapag ginawa ninyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. At ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Tayo po'y saglit na manalangin. Aming Diyos, pagpalain niyo po ang iyong banal na salita na aming pagbubulay-bulayan sa mga sandaling ito. Hindi kami aasa sa sarili naming dunong. Wala po kami niyan, malibang ipagkaloob mo. Kaya't samahan mo po kami, Banal na Espiritu. Since you are the author of the Word of God, give us the understanding. Illuminate your Word to our minds and to our hearts. Upang sa pagkapakinig po namin ito ay maisagawa namin. Give us faith to receive more. Tulungan mo kami. Sa inyo po namin iniaasa ang lahat. Pagpalain mo ang iyong mga anak na naririto. Pagpalain mo ang iyong mga anak na nakikipanood at kasama naming sumasamba sa iyo. Saan man sila rito sa Pilipinas at sa ibang dako ng daigdig. At maging ang lingkod mo na tagapagpahayag lamang. Pagpalain mo po, Banal na Espiritu, ang iyong gawain because this is yours. We entrust everything to you. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen, and amen. Sige po, makakaupo na po kayong lahat. Ang sabi ko kanina, the Christian is not gloomy, but glorious. Bakit? Kasi nga, you have the Holy Spirit that gives joy. Yung joy kasi, hindi po yan short-lived. Ibig sabihin, hindi po yan pansamantala. Ito po ay joy na kahit anong may mangyari, merong kagalakan sa puso mo. Kasi bunga ito ng Espiritu Santo. At hindi po ito nabibili. Hindi po rin po pwedeng ipagkaloob ng sino bang tao. Sapagkat tayo mga tao lamang. Ang pwede lang magkaloob nito ay ang Diyos. Kaya nga tinawag na fruit of the Spirit. Amen po. The keynote of this book is joy, kung mapapansin nyo. Ano po? Yung pinakatema ng Book of Philippians is about joy. Paul exhorts them to keep on rejoicing. Pinapalakas sila ni Pablo. And even as today, tayong mga believers kay Kristo, pinalalakas tayo. Ang salita ng Diyos may bisa noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya kasama tayo sa mga pinapaalalahanan ni Pablo. Paul kept on rejoicing. Alam niyo po ba ang mga karanasan ni Pablo? Kung tutuusin, kung pag-aaralan natin, siya na yata yung pinaka-grabe ang karanasan when it comes to in serving God. Matindi po ang kanyang pinagdaanan. Paul kept on rejoicing, whether he were in prison or in the palace, in prosperity or in adversity, in health or in sickness. Ayan po si Pablo. And I pray, tayo rin pong lahat, ganito ang ating nararamdaman at ito pong nangyayari sa ating buong pagkatao. Ano po?
Hindi bali sana kung makulong kami, kasalanan ka si Pablo, no? Kaya siya nakulong dahil sa kanyang pananampalataya kay Kristo. Ano po, pinarusahan siya. Dinanas niya ang katakot-takot na kahirapan dahil pa rin kay Kristo. Mga kapatid. At hindi lang yon, may sakit siya. Sabi niya, 3 times, I entreat the Lord to heal me. Pero ang sagot ng Panginoon, my power is in your weaknesses. Sabi niya ganon. Ang kapangyarihan ko ay nahahayag. It is fully demonstrated in your weaknesses. Kaya kahit may sakit siya, he keeps on rejoicing. At yan ang inaasahan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Marami tayong mga pagsubok sa buhay. Meron tayong mga pangarap na inaasahan nating mangyari sa buhay natin pero hindi nangyayari. Sa halip kabaligtaran. Manghihina ba tayo? Ang sabi ng salita ng Diyos, keep on rejoicing. Kasi hindi kayang pantayan ang mga bagay na inihanda ng Diyos sa atin noon pa man. At ang katuparan niyan ay sa sandaling mahayag na si Kristo at ang kanyang mga anak. Ano po? Matutupad po iyan, mga kapatid. All you need to do is believe. Amen po? At ang sabi pa rito, joy is a fruit of the Spirit and is the result of peace with God. Kaya naman meron tayong kapayapaan kay Kristo, isa pa rin sa fruit of the Spirit. Joy drives out discord. Pagtatalo. Diba? Pinapaalis nito ang pagtatalo, ang kagalakan. At ito'y nakakahawa. O, tingnan nyo nga yung katabi nyo. Mukha bang joyful yan? Baka naman mamaya lamukot ang mukha. Hindi. Kailangan laging masaya. Alam niyo po bang nakakapangit yung laging isip ng isip? Abay, dumaraming pilegis mo sa mukha. Kahit na ba ang kontak mo ay si Belo na maya-maya, nagpapastretch ng mukha, mas maganda yung ginagawang pagpapaganda sa iyo ng Diyos habang punong-puno ka ng kagalakan sa puso mo. Amen po mga kapatid. Kaya gumanda tayo para sa Panginoon sapagkat totoo po ito. Christian rejoice because they are in living union with Christ. Hindi bagay sa Christian ang nag-aalala, hindi tayo mabubuhay ng matagal. Sa mundo, nakakapagod, nakaka-stress ang labis na pagkabalisa. Malaking-malaki po ang aral na yan na ginawa sa buhay ko, mga kapatid. O, tingnan nyo naman ang nangyari. May baterya tuloy ako ngayon sa puso. Paano nga ayaw nang tumibok ng puso ko? Sa sobrang pag-aalala. At totoo, stress can kill you. Kasi nga, hindi pa man nangyayari, inaalala mo na . Hindi pa man nangyayari, inaalala mo na. Natatakot ka na. Para ano't may Diyos ka, kung ganon. Para ano't may pananampalataya ka. Kung hindi pa man nangyayari, iniisip mo nang mangyayari sa'yo. Plano ka ng plano sa buhay mo, yung plano mo ang inaasahan mo, bakit hindi ka magplano kasama ng ating Diyos? Amen po. Ang sabi dito, the Lord is at hand. Christ may come at any moment. Paalala pong lagi sa atin ito. Laging maging mahinahon sa pakikitungo sa kapwa. Katulad ng kagandahang loob ng Diyos sa atin. Kasi kung tayo mahinahon, walang gulo. Tulad ng mag-asawa. Nagkamali lang sahog sa sinigang. Sa halip na maasim, matamis ang nailagay. Naku po, malaking pagtatalo na yan. Nagbatuhan na ng kaldero at kawali. Nagpupupukan ng sandok at saka mga plato. Sa halip na ayusin ang problema, nagkagulo-gulong lalo. At yung sinaing, hindi lang nabantayan at nasunog, nagkakagulo. Ang daling
mangyari ang kaguluhan. Kaya po, panatilihin natin ang kahinahunan. At dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, ayaw niya tayong mag-alala o mabalisa. Yan ang purpose. Kaya po, gusto niyang lagi tayong maging magalak. Kasi ayaw niya tayong mag-alala o mabalisa. Kasi yan din ang nagiging dahilan kaya tayo nagkakasakit. Sa halip na rayumalay sakit mo, lalala pa yan sa kakaisip mo. At nakakatuwa habang sinasabi mo kung ano yung nararamdaman mo, naku, baka mamaya sumasakit ang tuhod ko, hindi ako makakabang. Naku, baka mamaya sa susunod, maparalyze na ako. O baka mamaya may kakanser na ako. Aba, ikaw nagpapalala ng problema mo. Ano? So, gawin natin kung ano ang dapat gawin. Sabihin ang dapat nating sabihin. Ang sabi, ano ang dapat gawin? Ang title po ng ating pag-aaral sa araw na ito, Prayer versus Worry. Panalangin laban sa pagkabalisa. Philippians 4:6a. Do not be anxious about anything. Sa Tagalog, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. The Word of God said, stop being anxious and do not have the habit of worrying. Bawal ang mag-alala. Sabi, stop being anxious, huwag mabalisa, and do not have the habit of worrying. Sa anong pagkakataon, in days of tension and trouble. O kagaya ngayon, nagkakagulo sa Iran. Nagkakagulo sa Middle East, hindi po ba? Nabalita, nagpaulan ng mga missile sa Qatar. May mga kamag-anak tayo at mga kaibigan sa Qatar. Ano po? So mag-aalala tayo ngayon. Sabi, stop being anxious in the day and do not have the habit of worrying in days of tension and trouble. In days of frustration and failure. Kung minsan, ang dami mong pangarap hindi nangyayari. Bakit naman, Lord? Gustong-gusto ko yung trabahong yun, hindi mo naman ibinibigay sa akin. Alam ko namang magpa-prosper ako doon. Malay mo, merong mas magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Ano po? Kasi higit sa lahat, hindi mo na pag-aari ang sarili mo. Take note. If you are already a Christian, you don't own yourself. God owns your body, everything in you. Kasi binili ka ng isang napakahalagang halaga. Ano yon? Si Kristo ang pagpapakasakit niya. Napakamahal ng ibinayad ng Diyos para sa iyo. So hindi mo na pag-aari iyan. Kaya nga, ayaw niyang mag-alala ka, ayaw niyang mag-isip ka, sa halip, ang sabi, in days of sickness and lack, ayan pa rin, isa pa, sa pagkakasakit at sa kakulangan. Ang suggestion from the Word, instead of worrying, take it to the Lord in prayer. Instead na mag-alala ka, ibigay mo ito sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Ang sabi sa Philippians 4:6b, sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan ninyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. In English, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. So, ang pangunahin nating dapat gawin ay manalangin. Prayer is the essence of worship and devotion. Ang panalangin ang diwa ng pagsamba at debosyon sa Panginoon, paniniwala, pananampalataya sa Diyos. Na ang ibig sabihin, hindi ka umaasa sa sarili mo, umaasa ka sa Panginoon. Gustong-gusto niyang mangyari iyan, hinihintay niya yan, ilapit mo lang.
Kung bakit naman tayo mga tao, yung pride natin masyadong nauuna sa atin. Alam niyo po bang si Satanas kaya napahamak yan dahil sa pride? Kaya ang sinasabi sa Proverbs pride goes before destruction. Anong kaya mo? Panay mong inaano, kayang-kaya ko yan. Simple lang yan. Sino may sabi sa'yo? Kaya ka nga iniligtas. Dahil alam ng Diyos, kakailanganin mo siya. Ano mang mangyari sa buhay mo, huwag kang mag-alala kasi may Diyos ka. Sabi ko nga, pag-aari ka na ng Diyos. Sabi rito, supplication or petition is entreating. Ano po? Yung prayer is a general term. Pangkalahatan. Ibig sabihin ng prayer, pangkalahatan po ito na tayo nakikipag-ugnayan sa Diyos. Walang specific na pleading. Not like supplication or petition, ito ay entreating, earnest pleading for personal needs. Ano man ang pangangailangan mo, kailangan mong hingin ng personal sa Panginoon. Amen po? Thanksgiving should always accompany a prayer or a petition. Kahit hindi mo pa natatanggap, kailangan pasalamatan mo na. Magpasalamat ka na sa Diyos kahit na hiniling mo pa lang. Dahil ang Diyos natin, yan ang gustong-gusto niyang marinig mula sa atin. We have a grateful heart. Having a grateful heart is what He is waiting for us. Kapag tayo ina-acknowledge natin ang kanyang kapangyarihan sa buhay natin, ipagkakaloob niya ang ating mga pangangailangan gladly kasi wala namang hindi niya kayang ibigay. Naniniwala kayo? Amen? Praise the Lord! Siyang sustainer natin. Siya ang nagbibigay ng mga provision sa atin. Lahat ng pangangailangan natin, buhay nga Diba? Una, kaligtasan. Tapos buhay, lakas, talino, kakayahan, karunungan. Kaya nga wala ka talagang pagmamalaki. Kahit na naitayo mo yung pagkalaki-laking bahay, kung hindi ka bibigyan ng talino at lakas ng Diyos, paano mong magagawa yun? Ngayon ako may tanda na dati. Pag ako'y nagbuhat, nung kami nagtitinda sa Las Piñas, kahit na yung tangke ng gas na may laman at saka yung sako-sakong bigas. Kung minsan kasi dinideliver sa loob ng subdivision yan. Nabubuhat ko yon. Ano po? Sa sobrang lakas ko. Kaya ngayon, konting lakad lang at pag ginabulhawol ko yung mga aso ko, pag lumabas sila, hinihingal ako, sabi ko, ibang-iba na talaga. Kasi nung araw, hindi ko iniinday ang trabaho. Trabaho lang ako ng trabaho. Pero ngayon, damang-dama ko, hindi ko na kayang magtrabaho. At lalo ko namang nararamdaman sa sarili ko na kailangan ko ang Diyos. Kasi kung hindi niya ako bibigyan ng lakas, paano ko magagawa ang dapat kong gawin? Kung minsan may mga pangyayaring nangyayari sa buhay natin for us to contemplate. Isipin, bakit ba nangyari sa akin to? Bakit kaya kinonfine ako ng Diyos sa ganito lang? Kasi nga sa dami ng kaabalahan natin, hindi tayo nakapag-focus sa anumang bagay na mas importante sa buhay natin. Amen po mga kapatid. Samantalang dapat nating laging i-prioritize ay ang kalooban ng Diyos para sa ating lahat. Pag nandun na tayo sa langit, magsisisi tayo. Pag yung mga itinabi ng Diyos sa atin o ibinigay ng Diyos sa ating mga tao, hindi kasama ron, kawawa naman sila. Ano po? Lagi niyo pong iisipin iyan. Sapagkat napakasarap sumunod sa kalooban ng Diyos. Sabi dito, thanksgiving for past blessing is good preparation. Alalahanin mo ang kabutihan ng Diyos sa iyo. Akabay ako ngayon hindi makapaniwala. Nung araw kasi, nung kami nasa abroad, ang dami kong tagahanga, takang-taka ako.
Alam niyo mga tagahanga ko, hindi mga lalaking kundi mga matatandang babae, matatandang lalaki. Yung mga mamasang na may mga ari ng coffee shop, may mga ari ng mga restaurant, kaya pupunta pala sa gabihin ganun, Betty Chang. O yan tawag pag cute na cute sa'yo. Nung araw, cute pa rin siguro ako, pero ngayon hindi na ako cute, cute na eh. Sabi, Betty Chang, sabi nga, pumunta ka doon sa coffee shop namin, doon ka mananghalian. Betty Chang, pumunta ka sa coffee shop namin, doon ka maghapunan. Abay, libre na lahat. Tapos may nakilala naman akong isang milyonarya sa sauna kasi doon, may sauna bath. Iba po yung sauna bath dito at sauna bath doon. Ano po, yung public sauna bath. Na puro babae lang. Talagang doon, hubot-hubad tatanggalin mo lahat. Pilipina ako. Takang-taka yung mamasang, bakit naliligo ako sa bath na napakalaki, nakabra at saka meron akong underwear. Sabi niya, parang hindi ito hapon. Sabi nga nun, I was only 18 that time. First time ko sa Japan. Siguro ako noon, 18 lang ako Ano po? Sabi niya, hindi pa ako masyadong nakakaintindi ng hapon. Sabi niya, ni Honjin, Philippine. Sabi kong ganon. Ay, tuwan-tuwa siya. Parang doon lang siya nakakita ng foreigner. Alam niyo yung milyonarang yun, kinupkup ako. Araw-araw, nagsasauna ako, libre. Walang bayad. Sabi niya, ako na magbabayad sa pagkakaunawa ko sa kanya. At pagkatapos, doon sa sauna bath na yon, pwede kang matulog the whole day. Libre. Pwede kang umorder ng pagkain at meron silang nakahandang mga kama na maliliit na pwede kang matulog at pwede ka rin magpamassage. Ang nagmamasahe doon, mga bulag na mga lolo at lola. Ano po? Ngayon naisip-isip ko, sabi ko, Lord, yung mga favor na pinagdaanan ko nung ako'y nagtatrabaho, pambihira. Ayan, ang kapatid ko pong si Remy, nakasama ko po yan sa Japan At saka yung si Ate Melba, yung kapatid ni Ate Baby. Nagpunta sila sa amin. Dumawalaw sila. Si Raming kasama ko nagtrabaho sa Japan. At nakita niya ang aming pagtatrabaho. Talagang trabahong kabayo. What I mean, napakahirap ng aming trabaho. Kasi 3 clubs, lagari, umuulan ng yelo, umuulan ng tubig, kailangan naming bitbitin ang aming mga gown, pati ang aming mga yung mga namin, nakalimutan ko na, para ibigay sa mga musicians at babasahin po nila iyon para makakanta po kami. Sabi ni Raming, first time niya sa Japan, ilalagnat siya, 1 week siyang nilagnat. Sabi niya, pwede ba ako mag-absent? Hindi pwede. Kasi yung kontrata natin, pag sumakay ka ng eroplano, mag-uumpisa na yon. Hanggang sa sumakay ka uli ng eroplano, pabalik ng Pilipinas, yun ang katapusan ng kontrata mo. So, kailangan, kung ganon, may lagnat ka man, magtatrabaho ka. Naku, iyak ng iyak si Raming. Kaya nung isasama ko uli, sabi niya, ayoko na. Ganyan pala yung trabaho niyo. Nakita niya how we work. Bakit ko kinukwento ito, mga kapatid? I thank the Lord so much for that opportunity na ibinigay niya sa buhay ko. That time, napakahirap ng buhay, lalo na kami, ang aking pamilya, ang aking mga magulang, ang aking mga kapatid. And I thank the Lord na binigyan niya ako ng tinig upang magamit ko sa paghahanap buhay. And even those favor na tinamasa ko at saka si Ate Baby nung kami nagtatrabaho pa. Pambihira nga Kasi ako natuto talaga akong kumanta ng mga Mio songs. Pag sinabing Mio songs, yung mga engka. Yung mga engka na kantang Hapon. At tuwang-tuwa talaga sa akin yung mga matatanda. Ang dami kong natitip, ang dami kong natatanggap ng mga regalo talagang sinasabit sa akin. Ang alam ko, ngayong mong naging Kristiyano ako, naisip ko, Lord, mga favor mo ito sa akin. To help me, to help that purpose, bakit ako napunta sa ganong klaseng trabaho, at
para din maramdaman ko how you take care of me. Kung minsan tayo nagdaraan sa ganyang mga sitwasyon na hindi natin sukat akalain, bakit tayo may mga favor na ganyan? O kung minsan naman, kabaligtaran. Pinangyayari ito ng Diyos para sa ating ikabubuti, para sa ating kaunlaran. Ako nagpapasalamat ako sa Panginoon sa mga karanasang iyon sapagkat naging panimula iyon upang kilalanin ko ang kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Mga kapatid, kung minsan may mga karanasan kayo na nangyayari na hindi nyo sukat akalain. You become frustrated, dapat hindi ko naranasan ito eh. Pero wala tayong magagawa, nandun na. Anong dapat natin gawin? Di manalangin tayo. Humingi tayo ng tulong sa Diyos para tulungan niya tayo. Kasi walang ibang tutulong sa atin kundi ang Diyos lang. Amen po, mga kapatid. Wala pong ibang tutulong sa atin kundi ang Diyos lang. Sabi rito, worry and prayer are mutually opposed. Kapag tayo nag-aalala, hindi ito kinalulugdan ng Diyos. Magkalaban po yan eh. Pagkabalisa at saka panalalangin, magkalaban po. So wag nating hayaang yung mga pinagdadaanan natin sa buhay, maparalisado tayo doon sa pangarap ng Diyos para sa atin. Lord, yung inaasahan ko, hindi ganito. Bakit ganito ang nangyari sa akin? Malay mo. Tandaan mong lagi, kapatid, sa anumang pangyayari sa buhay natin kung Christian ka, hindi po yan aksidente. Lahat po yan pinagtiyap ng Diyos. Romans 8:28, all things work together for good for those who love God, for those who are called according to His purpose. Ang paalala sa atin, sabi, what should we do? We should be anxious for nothing. Una, huwag tayong mag-alala sa anuman. Pwede ka namang manalangin. Ama mo naman ang tinatawag mo. Diyos, Ama mo naman. Siya naman ang gumawa para mapalapit ka sa Kanya. Siya ang nagbigay ng daan. Ibinigay niya si Jesus sa iyo. Bakit hindi mo gawin? Approach God freely. Huwag kang maging reluctant na sabihin sa Diyos ang pangangailangan mo dahil handang-handa Kanyang pakinggan, kapatid. Hinihintay ka nga niyang magsuko sa Kanya eh. Kaso lang kinaliligtaan mo ang posisyon mo bilang anak ng Diyos. Nakakalimutan mo yan. At masakit sa Diyos yan. Yung hindi mo i-acknowledge yung pagmamalasakit niya sa iyo, masakit yan para sa Kanya, mga kapatid. Kaya nga, pansamantala ngayon, naghihirap ka, pansamantala ngayon, yung mga pangarap mo hindi natutupad, maghintay ka at laging maging mapagpasalamat sa Diyos. We should be anxious for nothing. Huwag tayong mag-alala sa anumang bagay. Amen po. Pangalawa, yes, thank you Lord. At pangalawa, prayerful for everything. Lahat hingin mo. Mahirap ba yun? Ang Diyos natin, pag nagsalita ka, hindi ka naman niya pipigilan, pakikinggan ka niya eh. Malayang malaya. Sa tao, pag nagsalita ka, pag nagkamali ka lang ng banggit, naku po, away na. Ano po? Pag nagkamali ka lang ng sabi, wala na, magtatalo na kayong dalawa. Wala nang nangyari. Pero ang Diyos natin nakikinig. Hindi kanya kinokontra. At pagkatapos mo magsalita, eto ang gagawin niya sa'yo, makinig ka. In a still, small voice, mga kapatid. Makinig ka. At bigyan mo ng pagkakataon ng Diyos na mangusap sa iyo. Huwag kang mag-atubiling humingi. Specifically, hingin mo ang kailangan mo. Walang pasikot-sikot. Ano po?
Hingin mo kung anong kailangan mo. O natatakot ka sa operasyon, Panginoon, natatakot ako sa... Nung ako'y maoperahan, alam niyo po ba? Hindi ko alam kung anong gagawin sa akin eh. Biruin mo, tatamnan ako. Pinakita sa akin yung aking baterya. Bilog siya, medyo malaki siya. Tapos, mga bakal na matitigas. Sabi ko, ano pong gagawin nyo dyan? Itatanim po iyan sa inyo. Hindi ako nakaramdam ng takot. Ang sabi ko sa Panginoon, if this is your way to give me another life, so be it. Ang dalangin ko lang, bigyan mo ako ng confidence, wag mo akong hayaang matakot. Kasi yung nervyos, nakakamatay po yan. Mauuna ka pang matodas, hindi ka pa maninihiga sa operating room. Ano po? Hingin natin yung confidence sa Panginoon. At ibibigay niya po yan. Ako po ilang beses na akong naoperahan, 5 beses na po. Ang operasyong pinagdaanan ko. At ito na nga yung pinakagrabe, yung pacemaker implantation. Pero pambihira yung confidence na ibinigay ng Diyos sa akin. Ang sabi ni Dr. Chowa, yung gumawa ng aking operation, hindi ka ba natatakot? Di po. Uy, tapang. Sabi niya gano'n. Di po, si Lord po, kakong gano'n. Alam niyo po yung sinabi niyang oras, 2 hours and a half. Yun mismo natapos ang aking operation, dinala ko sa recovery room, kasama ko si Jeje, yung bunso kong kapatid. Paggising ko, wala akong pain na nararamdaman. At nakakahinga ako ng maluwag. Sabi ko, Je, ang ganda pala. Ang laki ng improvement ng aking breathing. Salamat sa Diyos. Saan galing yung confidence? Sa Panginoon. Of course. Wala namang ibang panggagalingan nun, kapatid eh. Sa Diyos lang manggagaling yun. Kaya kung ikaw may problema ka sa kalusugan mo, ibigay mo sa Diyos. Hingin mo sa Kanya. Kung gusto mong gumaling, paulit-ulit mo sabihin, I want to be healed, Lord. Kaysa yung sasabihin mo, Lord, baka mamaya, bukas lang, ganito na ako, ganyan na ako. Abay, sa kasasabi mo, magkakatotoo yan. Ano po? Paglabanan nyo, you have all the authority to rebuke. Ang sabi nga, take that authority as a child of God. Kaya nga tayo tinuturuan ng Diyos, laging mali at palpak yung mga ginagawa natin sa buhay natin. Kaya hindi tayo natututo, tuloy nahihirapan tayo. When sinabi naman niya, be prayerful. Prayerful for everything. Dapat yan ang ginagawa natin. Maliit man yan o malaki, learn to pray. Specifically. Ano po? Supplication. Magpasakop kayo sa Diyos at hingin nyo ng taimtim kung anong pangangailangan nyo. Yung nagtitiwala sa Kanya, hindi nabibigo, mga kapatid. Bakit ka hihingi pagkatapos hindi ka nagtitiwala? Awa, kahit ikaw na tao, pag humingi sa'yo ng tulong at tinulungan mo at di nagtitiwala, kaya nga nagkapalpak-palpak, kasi gawa mo, sisisihin ka pa, aba hindi ka masisiyang tumulong. So ganun din sa Diyos natin. Hindi pa man nangyayari, hindi pa man natutupad, Panginoon, salamat, alam ko tutugunin mo ang panalangin ko, kasi ang sabi mo, hindi mo bibiguin ang mga lumalapit sa iyo. Ganun lang po yun, mga kapatid. Act your faith, isagawa mo. At pangatlo, yun na nga, thankful for anything. Ano man yan, maging mapagpasalamat ka. Mga anak ng Diyos, anong sabi? Amen. Praise the Lord! Thank you, Lord! 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Tingnan nyo nga yan. Ibigay mo lahat, sabi, pagkatiwala ninyo sa Kanya ang lahat ng kabalisahan ninyo dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Walang ibang higit na nagmamalasakit sa atin kundi ang Diyos lamang, mga kapatid. Wala nang iba. Kahit nasabihin mong mahal na mahal ka ng mga magulang mo, may hangganan po
ang kakayahan nila. Kahit mahal na mahal ka ng asawa mo, may hangganan din ang kakayahan niya. Lahat tayo kasi tao lang tayo. At alam ng Diyos yan. Alam niya ang hangganan natin. Alam niya ang mga kahinaan natin. At para maging madali ang buhay natin, ito ang ipinapayo niya sa atin. Be thankful for everything. Hindi pa mo natatanggap, magpasalamat ka na. At ibigay mo lahat ito sa Kanya dahil ito ang pinakamagandang salita, nagmamalasakit siya sa inyo. Anong sabi ng mga anak ng Diyos? Amen! Amen! Praise the Lord! Praise the Lord! Aming Diyos, narito po kami. Lumalapit kami sa iyo. Salamat dahil pinaparealize mo sa amin na kasama ka namin, buhay na buhay ka. Hindi mo nga kami pinagkukulang. Kung minsan napapahiya kami sa kabutihan mo. Nalilimutan namin kung sino kami. Pero ganun pa man, Panginoon, stubbornly, you assist us. You moved us to be like your Son, our Lord Jesus Christ. Minomold mo kami, aming Diyos, ayon sa Kanyang wangis. Tulungan mo ang iyong mga anak. Tulungan mo kaming lahat. Habang kami sabik na naghihintay sa iyong pagbabalik upang sunduin kami at ipagsama sa iyong kaharian, hayaan mong mga tagubiling ibinigay mo sa amin ang mga utos mo sa amin, Panginoon, na ipahayag namin ang katotohanan sa lahat ng tao na dahil kay Kristo Jesus matatanggap namin ang lubos na kaligtasan. Ang katiyakang yan ang ipahayag namin sa lahat. Upang itong mga pangaral na ito na sinasabi mo sa amin ay tanggapin din nila upang malayo rin sila sa labis na kabalisahan at pag-aalala. Mga kapatid kay Kristo, sabay-sabay po nating ipahayag at hingin sa Diyos ang Kanyang paglingap. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Panginoong Jesus, inilalawit ko sa iyo ang aking sarili na puno ng kahinaan. Maraming gumugulo sa isip ko, pero isinusuko ko ito sa iyo. At mula ngayon, lupusan ko po itong ipinagkakatiwala. Dahil alam ko, Panginoon, yung pagmamalasakit na ginawa mo para sa akin sa krus ng Kalbaryo ay higit pa sa mga bagay na nararanasan ko ngayon. At naniniwala ako, Lord, hinayaan mong marinig ko ang mensaheng ito upang minsan pa'y ipaalala sa akin ang mga pribilehiyong meron ako dahil sa inyo, Panginoong Jesus. Tulungan mo po ako, Banal na Espiritu, na makasunod ng buong puso, ng buong kamalayan, at ng buong katatagan. Kailangan ko po kayo. Sakupin mo ang aking buhay at isinusuko ko ang lahat-lahat sa inyo. Mula sa aking kahinaan hanggang sa aking mga pangangailangan. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. Para sa kadakilaan at kaluwalhatian ng Diyos amang nagmahal sa amin ng walang patumangga. Ibinabalik namin ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian sa iyong pangalan. At lahat po ng ito ay hiniling namin sa makapangyarihang pangalan niyo, Panginoong Jesus. Ang lahat
ng nakipanalangin ay magsabi ng malakas na, Amen! Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord.